Sa po ang buong isang linggo. Okay, welcome kapatid. Dumating ka na pala. Welcome din galing Pangasinan na Brother Mark. So, welcome po sa lahat sa umagang ito at tayo po ay magtutuloy sa ating serye sa Matthew chapter 5. So, bago po yan, tayo po ay yumuko at manalangin. Muli po, aming Ama, lumalapit kami sa inyong banal na presensya in the name of Christ. Ama, salamat po. Isa sa malaking pribilehiyo po sa bawat isa sa amin, sa inyong lingkod, na makapangaral at makapakinig ang bawat isa. Napakarami pong tao sa mundo. Maaring ang iba ay walang panahon ngayon. Pero kami po, sa inyong habag at awa, nandito po kami sama-sama para kayo ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, parangalan ng inyong dakilang pangalan, at bahagi po ng inyong pangangalaga sa inyong mga iniligtas, binayaran ng banal na dugo. Ito ang isa sa kaparaanan na para kami ay masustain bilang mga mananampalataya sa lakbayin, takbuhin ang aming pananampalataya bagamat baku-bakong daan hanggang sa kami makarating sa kaluwalhatian. Ganon din po, alam po namin, ang ganitong araw ng pagsamba ay may dinadala kayong mga tao o mga kaluluwa na maaring sa inyong panahon, sa inyong itinakda ay kayo ay kakausap sa kanila upang sila po ay mahamon at dumako sila sa tunay na pagkakilala upang magkaroon ng kaligtasan. At ito po ang pinakamahalaga sa buhay ng tao sapagkat kayo po ay nagsugo ng inyong bugtong na anak sa layuning iligtas ang mga makasalanan. At mapalad po ang nakasumpong ng kaligtasan. At mapalad din po ang inyong ililigtas sa araw na ito. Ama, pangunahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So gaya po ng ating layunin, mahalaga pong maunawaan natin ang pagpapala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Blessing na nasa kingdom of Christ. Pero nais ko pong i-share yung sinabi po ni Charles Spurgeon. Ang sabi po niya ay ganito, hindi sapat para sa akin na malaman na ang aking kasalanan ay pinatawad na. Meron akong bukal ng kasalanan sa loob ng aking puso. At ang mapait na tubig ay patuloy na dumadaloy mula rito. O kung ang aking kalikasan ay mabago na akong mahilig sa kasalanan, puno ng kasamaan, ay maging mahilig sa mabuti. Ako ngayon ay maaaring maging puno ng kabanalan. Napakaganda po ng sinabi niya. Kumbaga, kung napakinggan ninyo at inyong pagmumuni-muniin, ay batid ng Diyos yung buhay natin. At dapat makita rin po natin ito. So mga kapatid, ang mga nasa kaharian ni Kristo ay dapat maging hangarin ng puso katulad ni Spurgeon na nalalaman niya ang kanyang pagkatao. Tayo ba, alam natin yung ating pagkatao sa harapan ng Diyos. Laman ng puso na kahit napatawad na ang kasalanan, batid ni Spurgeon ang likas na pagiging masama. Tayo ganun din po mga kapatid. Sa kanyang kalikasan na masama, na nabago, naging mahilig sa mabuti at sana ganun din po tayo. Sabi niya, ako ngayon ay maaaring mapuno ng kabanalan. So mga kapatid, tayong mga nasa paghahari ni Kristo, sa biyaya at habag ng Diyos, mapuno tayo ng katuwiran na siyang pamumuhay sa kabanalan.
Ang plano ng Diyos mula pa sa walang hanggan ay maging banal tayo at walang kapintasan. Iyon ang layunin ng Diyos. So mga kapatid, itong verse 6, dito lang po tayo tututok. Ang sabi po ng verse 6, gusto kong muling basahin. Ang sabi po, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Napakaganda pong talata. Sa ating pong pagtalakay dito sa Matthew, Kabanata 5 o chapter 5, sa sermon ng Panginoon sa bundok, doon pa lang po sa verse 3 na ating tinalakay ng mga nakaraan, ang sabi doon, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Binigyan natin ng pansin ang tungkol sa pagkadukha sa espiritu. Ginamit po ni Martin Lloyd-Jones yung salitang bankruptcy. Bankrupt. Yun po ang ginamit niya. So, yung pagiging makasalanan na nagkaroon po ng malalim na realization doon sa kasalanan. Masasabi ko po ito mga kapatid, kapag ang isang makasalanan ay nagkaroon ng realization na siya ay dukha o siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos, masasabi ko po na ito po ay pagbubukas ng pinto sa kingdom of Christ. So, naalala ninyo, nagsimula si Christ na mangaral. Ang sabi niya, nung siya magpasimula, nung siya mapunta dito sa lupa, magkatawang tao, ang pangaral niya sa chapter 4, verse 17, mangagsisi kayo sapagkat narito na ang kaharian ng langit. Malapit na ang kaharian ng langit. Sa verse 4 po, natalakay din natin ang mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Binigyan natin ng pansin mga kapatid, yung godly sorrow over sin, na sa kadukhaan sa espiritu o pagiging makasalanan ay nagkaroon ng repentance and faith. So, tiningnan natin yon. Then sa verse 5 naman po, mapapalad ang mga mapagpakumbaba o yung may mga meekness, kaamuan, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito po yung karakter na napakahalaga po sa kingdom of Christ o sa paghahari ni Kristo. Mahalaga po yun. Ngayon po, yung verse 6 ay pag-usapan natin ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sapagkat sila ay bubusugin, yun sabi sa Tagalog. So, talakayin natin kung anong aral ang tinuturo ng Panginoon dito. Yung hunger and thirst for righteousness. So mga kapatid, kapag pinag-usapan po ang righteousness o katuwiran, righteousness is a great word of the Bible. Bakit po? The words righteousness, righteous and righteously are used more than 500 times. Imagine 400 times. So pagpapakita na napakahalaga ang mga salitang ito. Righteousness, righteous o righteously. So mga kapatid, ang salitang ito ay nangangahulugan ng anumang tama at katarungan at totoo at mabuti sa mata ng Diyos. Yun po yung righteousness. Ang katuwiran po ay laban sa lahat ng mali at kawalan ng katarungan at baluktot. Ngayon po mga kapatid, ang Diyos po sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom, sa kanyang mga goal at purposes, sa kanyang mga gawa, sa kanyang pakikitungo sa mga tao, mga kapatid, lahat po ito ay ganap na matuwid. Napakarami pong talata, may mga inilagay ako, hindi ko na kailangang isa-isahin, at baka malito pa kayo. Pero the way tayo po yung nagbabasa ng Biblia, gaya na sinabi ko, 500 times na binanggit yung righteousness. So makikita natin yan. Lahat ay ganap na matuwid. Siya po yung namamahala sa buong universe. So, at hinihiling niya ang mga tao na maging matuwid kung sila po ay nasa kanyang kaharian.
at nasa kanyang lugar sa langit. Yun po, sabi sa Revelation, walang anumang marumi makakapasok doon. So mga kapatid, kaya ang topic po natin ngayong umaga, hunger and thirst of the believers. Gutom at uhaw ng mga mananampalataya. Tayo, mga mananampalataya, saan ba tayo nagugutom? Mabilis natin sagutin. Siyempre, Pastor, pag ako hindi kumain isang araw, talagang gutom na gutom ako. So mga kapatid, ang mensahe ko po ngayong umaga, ang bawat tunay na mananampalataya na nakapasok sa kaharian ni Kristo ay dapat gutom at uhaw sa katuwiran. Every true believer who has entered the kingdom of Christ must hunger and thirst for righteousness. Dapat po ganon. So dahil ang gutom at uhaw ay masasabi nating pinakamatindi sa ating mga panlasa. Ang ating Panginoon sa pamagitan ng paggamit ng figure na ito dito ay malinaw po o malinaw na nangangahulugan yung pinakamalalim na pagnanasa pagkatapos ng mga spiritual blessing. Tayo pong mga mananampalataya, tumanggap po tayo ng mga spiritual blessing. Ephesians chapter 1 verse 3 up ng mga talata. Alam po ba ninyo, sa lumang tipan ay makikita natin ang pananabik na ito sa iba't ibang paraan na ipinapahayag sa salitang pananabik. Isaiah 64 verse 5, Genesis 49 verse 18, then Psalms 51, alam natin si Haring David. Grabe ang kanyang pananabik na siya'y patawarin sa kanyang nagawang pagkakasala. So mga kapatid, meron pa tayong makikita sa iba pang mga awit. Ngayon, kinuha lamang ng ating Panginoon dito ang yung masasabi nating blessing, balangkas na pag-iisip na kumakatawan po dito bilang pinakatiyak na pangako o panustos para sa pagnanasa. Pangako yung sustenance for desire. So mga kapatid, ang mga nabanggit po dito na beatitude, kumakatawan po sa mga banal na may kamalayan po sa kanilang pangangailangan ng kaligtasan at kumikilos po ng naayon sa katangiang iyon bilang ligtas. So, ang mga susunod na pang mga uri ng katangian na kumakatawan po sa mga banal bilang nakatagpo na ngayon ng kaligtasan at isinasagawa nila sa kanilang sarili ng naayon sa kaharian ni Kristo. Kaya mga kapatid, tingnan po natin ang bagay nito. 3 bagay po ang gusto kong sabihin sa inyo. So, yung 3 bagay na pinaka-main point natin ay isinama ko po yung napakahalagang maintindihan natin at maaring alam na rin po ito ng iba, yung the imputed righteousness of Christ, ang ibinilang na katuwiran ni Kristo, yun po yung una. Pangalawa, the hungry and thirsty after righteousness, ang pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran. Yun po ang pangalawa. Pangatlo, the importance of perseverance of the saints, ang kahalagaan ng pagtsatsaga ng mga banal. Napakahalaga po ng 3 yon. The imputed righteousness, ang ibinilang na katuwiran ni Kristo. Ano nga ba ito? Ang imputed righteousness ay tumutukoy po sa gawa ng Diyos sa na kinikilala ang katuwiran ni Kristo sa mga mananampalataya, na nagpapahintulot po sa kanila na ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Diyos po ang may gawa noon. Ngayon, ito po ay isang forensic o legal na declaration. Ibig sabihin po, hindi likas na binabago ng Diyos ang pagkatao ng mga mananampalataya, kundi ipinapahayag po sila na parang hindi sila kailanman nagkasala batay sa sakripisyo ni Kristo. Declaration po yun ng Diyos. So ang mga mananampalataya sa tingin ng Diyos matuwid sa harapan niya. So ngayon, ito po ay isang mahalagang bahagi ng aral o doktrina ng pagbibigay katuwiran sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pananampalataya kay Kristo.
So, para lubos natin pang maunawaan, mga pangunahing aspeto ng imputed righteousness, forensic righteousness, ito po ay pinapahayag ng Diyos na matuwid ang mga mananampalataya batay sa katuwiran ni Kristo, hindi sa kanilang mga merito o kabanalan. Minsan, ang mga tao nagsisika para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Gawang mabuti. Para ako'y maging matuwid, kailangan sikapin ko ito. Pero dapat baliktarin natin. Once na ikaw dineklara ng Diyos, sa time na ikaw sumampalataya sa Panginoon, dineclare kang matuwid, dapat magbunga ka ng mabubuting gawa. At yun nga, tinatawag nating process of sanctification. Patuloy na proseso ng pagpapabanal. Ang Diyos mismo ang nagdeklara na ang mga mananampalataya ay matuwid sa harapan niya. Yun po ang mahalagang maintindihan natin. Ang salitang imputation na ito, ibinibilang ng Diyos o itinuturing ang katuwiran ni Kristo sa mga mananampalataya na nagkakaisa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun po yung the imputation o imputed righteousness of Christ. So mga kapatid, mahalagang maunawaan din ang double imputation. Mahalaga po ito kapag tayo tumingin sa kamatayan ni Kristo. Mayroon pong tinatawag na double imputation. Ang konseptong ito na sinusuportahan ng Scripture, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. Si Christ po yun dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ito po ay nagmumungkahi ng parehong imputation. Ano po ito? Ang mga kasalanan ng mga mananampalataya kay Kristo na impute. Imputed yung sin ng mga makasalanan kay Christ at ang imputation ng katuwiran ni Kristo sa mga mananampalataya naman. Ito po rin ay binabanggit ni R.C. Sproul sa kanyang pagtuturo. So mga kapatid, ang perpekto mula sa simula, mula umpisa, ang pagbibigay katarungan ay kumpleto mula sa sandali ng pananampalataya. Complete po yun. Hindi po ito isang unti-unting proseso ng pagiging mas matuwid. Mahalaga pong maintindihan natin ito. Maintindihan natin yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Sa isang banda, sa usapin naman ng process of sanctification na binanggit ko kanina, ito po ay tinatawag natin na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pagpapakabanal na may pagkakaiba sa declaration ng God na tayo po ay matuwid bilang mananampalataya sa kanyang harapan. Magkaiba po yun. Ang punto, ang pagdideklara ng pagiging matuwid ng isang mananampalataya ay ang Diyos mismo ang nagdeklara. Hindi ang tao o isang mananampalataya o hindi ito mababago. Pag dineclare ng Diyos na matuwid ka, hindi po yun mababago. Gawa po kasi ng Diyos yun. So, kaya mga kapatid, tayong mga mananampalataya sa paningin ng Diyos ay matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Mahalaga po yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dinidiin po natin, ibinibigay ng Diyos ang katuwiran ni Kristo, ang kanyang perpektong pagsunod sa batas, at ang kanyang kamatayan sa krus sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin nito, itinuturing ng Diyos na matuwid ang mga mananampalataya. Batay, saan po? Batay sa Ebanghelyo, sa nagawa ni Kristo, hindi sa kanilang ginawa o sariling pagpapasya. Huwag po nating isipin ganon, na kaya ako yung naging matuwid kasi pinasya kong maging matuwid. So, kaya ang challenge ko po, unang challenge, mga kapatid, lubos po tayong magpasalamat sa Diyos sa kusang loob na pagsunod ng Panginoon sa batas at sa kanyang kamatayan sa krus na ang ating kasalanan ay na-impute sa kanya, ibinilang, itinuring sa kanya at ang kanyang katuwiran ay binilang sa atin. Kaya tayong sumampalataya sa Panginoong Hesus ay mga matuwid sa harapan ng Diyos at tayo ay qualified. Saan? Sa Kingdom of Christ. Kasi ang ating talata nagbabanggit
na mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. So ngayon tayo mga mananampalataya, gaya ng ating summary ng mensahe, tayong mga nakapasok sa Kingdom of Christ, bilang matuwid sa declaration ng Diyos through our faith in Jesus Christ, ay ang tanong, gaano tayo nauuhaw o gaano tayo nagugutom sa katuwiran? Yun ang tanong na ang Diyos at kayo ang makakasagot. Kaya, the hungry and thirsty after righteousness, ang pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran. Alam niyo, yung verse 6 po, tiningnan ko po sa Scripture Direct. Ganito pong ibig sabihin mula sa original. Happy are those longing and yearning to do what God requires. Maligaya ang mga nananabik at naghahangad na gawin ang hinihiling ng Diyos. Kapag ikaw ay pumasok sa paghahari ni Kristo, nandoon, siya ay magtuturo at siya may mga requirements na dapat nating gawin. Hindi para maligtas, kundi bilang nasa paghahari ni Kristo. Like na mga alagad, doon sa Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoon, unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, saka na yung mga bagay dito sa lupa. Hindi ibig sabihin ng Panginoon na kailangan para ka makapasok sa kaharian ng Diyos, unahin mo muna siya. Hindi yun ang punto. Sila po ay nasa kingdom na ni Christ. Kaya bilang nasa kingdom ni Christ, unahin mo yung kanyang paghahari at yung kanyang katuwiran. So yun po ang gusto nating ipunto. Required po yun ng Diyos. So halimbawa po, ang taong nagugutom sa physical na pagkain, nagpupursigi na makakain. Tama? Sa amin kasi sa Batangas, pagdating ng 7 o'clock, kailangan mag-almusal ka na. Yun po ang time namin. Pero magmula nung mamatay si Mrs., di ko naman sinisisi si Mrs. kasi namatay na siya eh. So ibig sabihin, wala nang mag-asikaso sa akin. Nalilipasan ako ng gutom. Kaya siguro nagka-ulcer ako. Kasi pag natutok sa pagbabasa, pag-aaral, ay doon na. Hindi ako nagugutom eh. Kaya lang nagkaroon ng problem. So mga kapatid, at kapag ikaw na may nauuhaw, siyempre gustong-gusto mo agad makainom. Hanap mo ay tubig. So mga kapatid, tayo ngayon ay nasa kingdom ni Christ bilang mananampalataya. Dapat mayroon tayong kagutuman at kauhawan sa katuwiran. Kung ang pagkagutom at pagkauhaw ay hindi nararanasan, ay masasabi ko po o matitiyak natin, wala tayong alam tungkol sa kingdom of Christ. So mamaya, mas maintindihan natin yan. Ang taong walang gutom sa pagkain, walang uhaw sa tubig, ay totoong may sakit. Tama? Siguradong may sakit yan. Pag walang ganang kumain, hindi makakain, ni tubig, hindi makainom, siguradong may sakit yan. Ang mga walang gutom at uhaw sa katuwiran ay nasa kalagayang espiritual na kamatayan. Take note, mga taong walang kagutuman o walang uhaw o walang gutom sa katuwiran ni Kristo, ay pwede kong sabihin na patay sila sa espiritual. Pagpapakita po ito, isang unbeliever. Kaya mapalad po kayo na nandito. Ipinapaunawa yung sermon ng Panginoon sa bundok. Itinuturo niya na magkaroon tayo ng kauhawan o kagutuman sa mga espiritual na katuwiran o sa katuwiran ni Kristo. So mga kapatid, sa mga visitor natin today, sa mga wala pa sa Panginoon, pag-isipan po natin ito tungkol sa hunger and thirst for righteousness. Pag-isipan po natin yon. Pero blessing na nandito ka. Isa sa dapat nating maintindihan, hunger and thirst as a spiritual reality. Gutom at uhaw bilang isang spiritual na realidad o katotohanan. So yun po eh. So kumbaga, tayo ang mag-i-evaluate sa sarili natin, tayong mga mananampalataya at mga visitor natin, regular attendees, evaluate natin ang ating sarili ngayon.
Anong realidad sa buhay natin pagdating sa espiritual? Ang mga mananampalataya na nasa paghahari na ni Kristo ay dapat gutom at uhaw sa espiritual na katotohanan. Ito nga po ang pamumuhay sa katuwiran sa paraan ng Diyos para tayo makapamuhay sa kabanalan. Uulitin ko po. Ephesians chapter 1 verse 4. Tayo ay hinirang na ng Diyos bago pa itinatag ang mundo. Ano ang purpose? Para maging banal at walang kapintasan. Then Ephesians chapter 2 verse 10. Ang mga mananampalataya ang pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo na inilaan sa mabubuting gawa na dapat niyang lakaran. Nakala na yun from eternity. Gawang mabuti, which is holiness. Bakit? Ang Diyos ay banal. Sila ay sabik at hangad na matugunan ang espiritual na pangailangan. Ang mga mananampalatayang nasa kingdom ni Christ, nagnanais na lumago. Tayo po, kasama na ang mga pastor. So bilang mananampalataya, sabik kang malaman pa ng higit ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos, na siyang pamumuhay sa katuwiran. Sila po ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran at nananabik na malayo sa kasalanan. Ang ganda noon, yung nananabik kang iwasan mo ang kasalanan, nagsisikap o sinisikap na iwasan ang kasalanan sa tulong ng Diyos. Kasi papalpak tayo kung wala ang Diyos. Lagi tayo masasadlak sa pagkakamali. Ito nga po ay pagpapakita na maaaring tawaging pagpapala ng pagbabagong loob. Blessing of conversion. Genuine conversion. Kung talagang binago ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu through the gospel of Christ, magkakaroon ka talaga ng realization na dapat ikaw ay nauuhaw sa mga espiritual o nagugutom sa mga espiritual na bagay. Kumbaga, mga kapatid, gutom ka at uhaw ng buong pusong pagtataguyod sa paraan ng Diyos sa pamumuhay sa kabanalan. Uhaw ka doon. Ginamit natin yung uhaw na yun dahil yan ang binabanggit ng talata o pagkagutom. Sa verse 6, sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ano yung blessing? Ano yung result? Sapagkat sila ay bubusugin. Ayun ang maganda dun eh. Kumbaga, mamaya papakita natin, ikaw ay nasa paghahari ni Kristo, talagang bubusugin ka. Bubusugin ka ng Panginoon, masasatisfied ka. Bubusugin sila ng Diyos sa kaparaanan ng kanyang biyaya. Mamaya, papakita natin. Binibigyan pansin ng talatang ito, mga kapatid, na ang pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran ay hindi lamang po isang desire para sa kung ano ang tama sa moral, kundi particular po, particular na isang pananabik para sa katuwiran ni Kristo, na ito po ay dapat hayag sa mga mananampalataya. Buhay ng isang mananampalataya. Mga kapatid, ang katuwirang ito ay dapat nakikita sa buhay, sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Tama naman, di naman tayo perpekto. Pero lagi nating iugpong o lagi nating isipin na tayo ay na kay Kristo. Ang katuwirang ito ay dapat nakikita sa buhay ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Kasi believers of Christ tayo eh. So maliwanag po yun. Sa huli po ay natutugunan nito ang pinakamalalim na pangangailangan ng kaluluwa. Ang pangangailangan natin ay ang paglago. Lagi nating quotation, paborito ng marami, 2 Peter chapter 3 verse 18. Grow in grace and the knowledge of Jesus Christ. Lumago tayo sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng
pagsusustain ng Diyos mula sa kanyang mga kaparaanan ng biyaya. So, china-challenge ko pong bawat isa. Maging masigasig tayo sa mga kaparaanan ng biyaya. Ano bang mga kaparaanan ng biyaya? Sino po may Bible dito? Oh, wala ngayong makasagot. Maraming may cellphone, nag-download sa cellphone. Ang tanong, isa sa kaparaanan ng Diyos, basahin natin. May Biblia tayo, reading and meditation sa Word of God, napakahalaga po noon. Kasi dati patay tayo sa spiritual, wala tayong pakialam. Dati binigyan ako ng isang song leader na mag-mission sa amin, 1985. May nag-mission sa amin. Brother Joey, ito ang Biblia, basahin mo ito. Pero sa tuwing babasahin ko, ang sarap matulog. Inaantok po ako. Take note, wag naman yung gawing sleeping tablet yung Bible. Ang tanong doon, nabuhay ba talaga tayo sa Espiritu? Kasi kung buhay tayo sa Espiritu, na born again tayo, magkakaroon ka ng desire. Kasi buhay ka na sa Espiritu eh. Babasahin mo ang Biblia, isa sa kaparaanan ng Diyos. Kasi tama ang God na ang inumpisahan niyang mabuting gawa, tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Hindi pwede niyang pababayaan. Ano ang source niya? Alam niyo, sa ibang bansa, lalo na sa communist country, siguro na-share ko na ito, yung mga believers na nabilanggo sa communist country, sa China, na sila ay makabasa lang ng Biblia. Yung mga dadalaw sa kanila, kasi nakabilanggo yung mga Kristiyano eh, ipapalaman sa tinapay. Isang pages ng Biblia, ipapalaman sa tinapay para ma-memorize nila. Kapag na-memorize nila yon, pupunitin at susunugin nila yon. Dahil pag nahuli, tiyak, mamamatay sila. Eh tayo napakaluwag. Hello mga kapatid. Isa sa means of grace ng God, yung kanyang Word of God. Reveal na po yung Word, complete na po yung Bible, pero basahin natin. Ano pa? Fellowship. Gusto kong isa-isahin ito kasi dito natin kasi pinag-uusapan natin yung kagutuman at kauhawan. Pero ang Diyos sabi, bubusugin. Yung mapapalad ang mga gutom at nauuhaw sapagkat sila ay bubusugin. Provided na ng God. Ang mga mananampalataya dapat laging may fellowship. Pagkakatipon tulad ng Lord's Day. Ngayon, sama-sama tayo. Prayer meeting. Kahapon, marami kami sa prayer meeting. Siguro na-challenge. So, salamat. Kaya po, kayong mga walang ginagawa every Saturday, 2 o'clock. Kasi ang prayer meeting, isa sa kaparaanan ng biyaya yan ng Diyos. Mandato yan ng Diyos sa iglesia. Kaya challenge ko po kayo. Napakapalad na kayo ay nakikipag-join sa fellowship, sa prayer meeting. Private prayer, personal prayer natin. Worship, every Sunday. Ngayon, huwag ninyong kakaligtaan talaga ang pagsamba. Kasi pag sinabing Lord's Day, whole day, tama? Hindi po half day, hindi yung Lord's half day. Lord's Day, whole day. Pero ito ay isa sa paraan ng biyaya ng Diyos. Kasi dito, nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng Word of God. Gaya ng ating sinasabi, attending Lord's Supper sa mga covenant member. Huwag po nating kakaligtaan yan. So mga kapatid, mahalaga po itong mga kaparaanan ng biyaya. Dito, sinusustain ng God. Kaya hindi niya pwedeng pabayaan yung kanyang mga iniligtas. Kaya meron siyang mga kaparaanan ng biyaya na minsan tayong mga mananampalataya napapabayaan natin. Patawarin tayo ng Diyos. Kasi nga, likas tayong mahina. Maunawa na ang gutom at uhaw ay inilalarawan sa talatang ito na hindi lamang physical o emotional na mga hangarin, kundi
spiritual desire, spiritual na pananabik na ito po ay nakaugat sa kalagayan natin na tayo po ay pinaghaharian ng Diyos. Nandun na tayo sa kingdom ni Christ eh. Ang point natin, ang kagutuman na ito at pagkauhaw ay nagpapakita po ng pangangailangan para sa ating o para sa isang katuwiran sa pamumuhay na hindi natin makakamit sa ating sarili kundi sa pagsusustina lamang ng biyaya ng Diyos, kaparaanan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, halos siya na lahat eh. Satisfaction in Christ, kasiyahan kay Kristo. Binanggit natin, bubusugin talaga. Sabi ni David Guzik, ito ang sabi niya, sapagkat sila'y bubusugin, nangako si Jesus na bubusugin ang mga nagugutom para mabusog sila ng mas maraming makakain nila. Ito ay isang kakaibang pagpupuno na parihong nagbibigay kasiyahan sa atin at nagpapanatili sa atin ng pananabik para sa higit pa. Maganda yung sinabi ni David Guzik. Napakaganda po. Ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ni Kristo, masisiyahan, bubusugin, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi nito. Hindi ang sino mang tao, hindi si pastor. Ito po ay turo ng Panginoon sa bundok. Hindi sa pamamagitan ng pagkamit ng katuwiran na kanilang sarili, kundi po sa pamamagitan ng pagtanggap nito bilang isang regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ang magsusupply sa atin, ang Diyos mismo ng maraming pagkain. Gaya ng ating sinabi, mga kaparaanan ng biyaya, bubusugin po tayo. Pero kailangang meron tayong responsibilidad. Ang sabi po ng mga Puritan perspective about the nature of spiritual satisfaction in Christ. Puritan theology emphasized that true satisfaction is not found in earthly possession or worldly pleasure, but in the knowledge and enjoyment of Christ. They believe that spiritual satisfaction involves a deep, abiding trust in Christ and a growing love for Him. It is a state of being satisfied in Him that allows Christian to face life's challenges with confidence and joy. Grabe po, napakaganda. Christ as the source of all satisfaction. Wala na pong iba. Nakita ng mga Puritano si Kristo bilang sukdulang layunin ng pagnanasa at tanging pinagmumula ng tunay na kaligayahan. Satisfaction. Dati nung araw, ang tinitingnan kong kasiyahan sa buhay, satisfaction, ay ang barkada ko. Pusakal po akong manginginom. Gumagamit ng mga pinagbabawal na hindi naman po siya gamot sa ubo. Naranasan ko po yan. Ang tingin ko, yung kasiyahan sa mundo, yun ang satisfaction. Pero hindi pala eh. Ang tunay na satisfaction ay sa ating Panginoong Kristo. Ang punto, ang kasiyahang ito ay kapwa sa buhay na ito kay Kristo at sa darating na buhay sa hinaharap. Sigurado po yun. Kaya ang challenge ko po, may 15 minutes pa tayo. Okay lang po ba? Kasi may isa pang punto eh. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nagtatlo eh. Ang mga nagugutom at pagkauhaw ay dapat nasa puso na natin bilang nasa paghari ni Kristo. At tayo ay siguradong bubusugin ng Panginoon. Pangatlo po, mahalaga po ito, the importance of perseverance of the saints, ang kahalagahan ng pagtsatsaga ng mga banal. Na kinikilala po mga kapatid, bilang pagtsatsaga ng mga banal ay isang pangunahing aral din po ito o doktrina. Ginigit nito ang lahat ng tunay na mananampalataya, magtsatsaga sa pananampalataya at sa huli ay hindi lalayo sa pananampalataya.
Yun ang perseverance ng mga saints, mga banal, mga Kristiyano. Ito po ay isang konsepto na kaakibat na di nababagong biyaya ng Diyos at gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya yung mga believers, magpipersevere po yan. Ang aral na ito, ang pagtsatsaga, perseverance of the saints ay hindi nakukuha sa pagsisikap lamang ng tao, kundi isang kaloob mula sa Diyos, isang bahagi ng plano ng kaligtasan ng Diyos at sa kanyang gawain, pagsang-ayon sa mga mananampalatayang mga banal. Siguro gusto kong basahin sandali yung Pilipos chapter 2 verse 12. Sandali lang po. Kaya nga mga kapatid na minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Hindi lang tayo. Kasama natin gumagawa ang Diyos. Kaya wala tayong may reklamo eh. Makakapag-persevere tayo dahil kasama natin ang Diyos. At gagawin natin yung mga bagay na nais ng Diyos sa kaparaanan ng kanyang biyaya na tayo'y magpapatuloy hanggang wakas. Believers' commitment to seeking God's will. God's will. So ito ay nagbibigay din sa isang malalim, personal na tipan ng Diyos sa isang paniniwala o naniniwala ka sa soberanya ng Diyos. So mga kapatid, mahayag sa atin ang pangako bilang mananampalataya na hanapin ang kalooban ng Diyos. Mahalaga po yung pagsisik natin, commitment natin yon, isik natin yung will ng Lord bilang napakahalaga para sa pagpapakita ng ating pananampalataya at nakalulugod na pamumuhay sa Diyos. Mga kapatid, ang pangakong ito ay makita bilang anyo ng pagsunod. Kumbaga sumusunod tayo sa Diyos. Isang paraan upang may ayon ang buhay natin sa plano ng Diyos. Kasi may design ng God eh. Gaya na sinabi ko, ang design ng Diyos, maging holy tayo at walang kapintasan pagdating ng panahon. Yes, may kapintasan pa tayo dahil may indwelling sin pa tayo ngayon. May nananahang pang kasalanan. Pero sa pagsusustain ng God, aayusin niya hanggang marating natin ang kaluwalhatian. Ang isang direktang kaugnayan sa Diyos ng mga mananampalataya, ibig sabihin, nakikita ang kanilang sarili bilang individual na tayo po bilang individual, nakipagtipan sa Diyos na nangangako ng buong pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang paghahanap sa kalooban ng Diyos ay isang paraan upang ipakita yung ating pananampalataya. Yung faith ba natin, nagbubunga ng pagsunod bilang nasa kaharian ni Kristo at upang matiyak ang ating kaligtasan. So napakaganda na sinabi ni Pedro sa kanyang mamabasa. Yan po, make your calling in election sure. Babasahin ko po, ang sabi po ni Peter. 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling in election sure. For if you practice these qualities, you will never fall. Hindi ka matitisod. Pero meron tayong pagsisikap. Ang pagsisikap natin hindi para maligtas, kundi mas sure natin. Yung paghanap natin ng kalooban ng Diyos, mas lalo nating masisure, tiyak yung ating kaligtasan at pagkahirang sa atin ng Diyos. Naniniwala tayo na ang isang tunay na mananampalataya ay magsisikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos na naghahanap ng kanyang patnubay sa larangan ng buhay o pamumuhay. Ang pangako pong ito mga kapatid, sa paghahanap sa kalooban ng Diyos, commitment natin ito eh. Makikita sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kabilang po ang panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at paghingi ng patnubay mula sa mga spiritual leader. Kung meron tayong mga katanungan na kaya naman sagutin ng mga leader, ay pwedeng makatulong. Ang punto,
ang pagsisikhay po sa pag-alam o paghahanap ng kalooban ng Diyos ay ating responsibilidad sa gabay ng Diyos mismo. Panghuli po, yung and striving to live a life pleasing to Him in to end. At nagsisikap na mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya hanggang sa wakas. Binanggit natin hanggang sa wakas kasi yun ang ating direksyon. Marating natin yung katapusan, yung kaluwalhatian. Ang pagsisikap na mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos, naunawaan bilang isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano na nasa kingdom ni Christ. Ito ay dapat nasa puso na natin, mga kapatid, na nakaugat sa isang pangako sa kabanalan at pagsunod. Ang pagsusumikap na ito, mga kapatid, ay nakita bilang resulta ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So tayo po, kung saan binuhay niya tayo at pinahintulutan tayong mamuhay ng nagpaparangal sa Kanya, kumbaga hindi po ito tungkol sa pagkamit ng pabor ng Diyos, kundi tungkol sa pagpapahayag ng pasasalamat, devotion natin sa pamamagitan ng ating mga aksyon at hangarin ng puso. So mga kapatid, ang pagnanais na palugdan natin ng Diyos, ito po ay nagmumula saan? Sa malalim na pagpapasalamat sa biyaya at kaligtasang regalo ng Diyos. Doon po yun. Desire natin yan, na palugdan natin ng Diyos. Imagine, ba't hindi ka magpapasalamat sa biyayang kaligtasan na galing sa Diyos? Hindi ka naman karapat dapat maligtas eh. Saan ba tayo karapat dapat bilang makasalanan? Sa kapahamakan, di ba? Deserve tayo doon. Pero umangat yung grace ng God, ibinigay si Kristo, sinugo dito sa mundo, hindi tayo ang nakiusap, Panginoon, suguin mo naman si Kristo bilang Hindi! Siya ang nagsugo. Nakaplano na yan mula pa sa walang hanggan. Sinugo niya kaysa isang bugtong na anak, siya yung biyaya sa atin, kaya tayo po bilang pagbibigay lugod sa Diyos, dapat nating pasalamatan siya sa kanyang biyaya. Regalo yan sa atin. Ang pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos ay buhay sa pananampalataya, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at pag-asa sa kanyang patnubay. So, ang punto natin, ang perseverance of the saint ay patuloy na pagsisikay sa kalooban ng Diyos at patuloy na nagbibigay kaluguran sa Kanya hanggang wakas. Hindi po pwedeng huminto kasi ang higher purpose ng Diyos sa sangkatauhan ay luwalhatiin siya at makapiling magpakailanman. Pero ang good news, iniligtas na tayo ng Diyos. Tatapusin niya sa ating lakbayin, hindi tayo pababayaan, makakarating tayo sa glorification. Yun po ang blessing sa atin. Pero minsan tayo, mga kapatid, sana wag naman nating pabayaan. Yung Hebrew chapter 2, verse 1 to 4. Wag nating inineglect yung great salvation natin. Wag nating pababayaan dahil ang dami nagpatunay. Ang Panginoong Hesus mismo, ang Diyos Ama, pinatunayan na sa mga kababalaghan. Hindi lang yon, ang banal na Espiritu nagpatotoo. At tayong tumanggap ng Ebanghelyo, nagpapatunay din doon. So grabe po ang ginawa ng Diyos. Kaya magpipersevere po tayo hanggang wakas sa ating pagtatapos. At hamon, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, ang ibinilang na katuwiran ni Kristo sa atin, gaya ng ating first main point, ay hindi mababago po yon. At ang kalagayang matuwid sa harapan ng Diyos ay naghahayag na tayo ay nasa kaharianan ni Kristo. Ang pagkagutom at kauhawan sa katuwiran na second main point natin ay dapat na nagnanasa o nagpaghangad o pananabik ng ating puso
At ang pangako ng Panginoong Hesus, bubusugin tayo sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng kanyang biyaya. At tayo ay masisiyahan. Mauhaw tayo. At ikatlong main point, ang pagtsatsaga ng mga banal, ang mga layunin ng Diyos ay hindi magbabago. Yaong mga hinirang niya ay pangangalagaan, mapapangalagaan at magtsatsaga hanggang wakas. Ang banal na espiritu ay nakikita bilang agent, active agent sa buhay ng mga mananampalataya na gumagawa upang palakasin ang ating pananampalataya at bigyan tayo ng kapangyarihan o lakas na magtiyaga hanggang wakas. So ano pang hahanapin natin? Kaya ang challenge ko po sa lahat ng visitors, gaya ng aking sinabi kanina na sa mga bisita natin o mga wala pa sa Panginoon, pag-isipan po natin ito tungkol sa hunger and thirst. Kung wala ka pang pagkagutom, pagkauhaw sa katuwiran ni Kristo, ikaw ay inilalagay ng Panginoon na bankrupt ka sa Espiritu. Makasalanan ka sa harapan ng Diyos. Pero kailangan mong magkaroon ng kahapisan dito. Godly sorrow. Pagsisihan mo ito at manampalataya sa Kanya. At doon ka makakaranas ng kagutuman at kauhawan sa katuwiran ni Kristo. Sina-challenge kita. Walang ibang pinakamahalaga na malagay tayo sa kaharian ni Kristo. Colossus chapter 1, verse 13. Dati tayo nasa kadiliman, ang taong wala sa Panginoon nasa kadiliman sa paningin ng Diyos. Di man nakikita sa iyo ang madilim na buhay, literally. But in the sight of God, ikaw ay nasa kadiliman. Pero through Jesus Christ, ililipat ka sa kaliwanagan sa kaharian ni Kristo. Colossus chapter 1, verse 13. So mga kapatid, sa Diyos ang papuri at kaluwalhatian, tayo po ay manalangin. Ama, gaya ng aming challenge sa aming mga visitor o sa lahat ng wala pa sa pananampalataya sa inyo. Napakahalaga ang pananampalataya sapagkat dun mo i-declare na maging matuwid sa inyong harapan through Jesus Christ. Kaya Ama, ang dalangin po namin sa lahat ng visitors namin, mga palagi ang dumadalo, nawa po sa inyong habag at awa sa pagpapaunawa ninyo, naintindihan ang aming tinalakay ngayong umaga. At kami pong mga mananampalataya, mahayag sa amin ang pagiging matuwid na itinuring kaming matuwid at magkaroon kami ng kagutuman, kauhawan sa katuwiran mo sa pamumuhay bilang nasa kingdom mo, Panginoon. At magtiyaga kami hanggang wakas kahit anong pagdaanan namin at mapapanghawakan namin dahil kailanman hindi nyo kami pababayaan. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo ang papuri at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.